Hi guys, this is Mitch Raimundo, your self-proclaimed Kaldag King from Season 4 and Season 5. Kung bata talaga ako, gusto ko talaga maging artista. Tapos, na-define ko yung salitang artista nung college na ako. Kasi nung elementary and high school, ayun, school performer ako. Ayun, naging local performer ako sa amin sa Mandaluyong. And nung college, medyo nagseryoso na ako sa buhay. Medyo lang naman. Pero, yun nga, nakatapos ako ng pag-aaral hanggang sa kung ano yung traditional na ginagawa ng mga pamilya sa mga anak nila. Ayun, sinunod ko yung magulang ko na kahit hindi ko gusto yung kursong ginawa ko, tinapos ko pa din. And ayun, sa kabutihang palad, tinanggap agad ako sa trabaho ng account manager. And then, sa 4 years na yun, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na tatagal ako sa kumpanya. Kasi nga, parang nandun pa rin sa puso ko na gusto ko yung humaharap ako sa camera, gusto ko yung nalalabas ko yung kulit ko. Parang wala nang opportunity sa akin nun. Kasi, yung isipin nyo, may makikita kayo na picture ko dati, na bata pa ako, as in sobrang payat ko, ang itim ko, ganyan. Pero, andun sa sarili ko yung confidence ko that time na magiging artista ako. Yun talaga yung tingin ko sa sarili ko that time. Pero, dumating na yung panahon na kung saan kailangan ko nang piliin yung career ba talaga or yung passion. Siyempre, mahalaga sa akin yung pamilya ko, kaya pinili ko na maging career sa umpisa. So, ayun, and broken fam ako, kaya mas pinopurso ko yung sarili ko na itayo ng yung path ko as ako lang. Kasi hinahayaan ako ng magulang ko na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin as long as makatapos ako sa pag-aaral. Kaso nga lang, simula ng pandemic is doon na dumating lahat ng pag-iisip sa akin. So, during pandemic, parang nahirapan ako in a way na hindi ko nakakasama yung ka-work ko. Dati kasi magkakasama kami, natutulungan nila ako. Kasi ako yung parang naging pinakabata, naging empleyado sa amin that time. Kaya ang inisip ko nun is, paano ako mabubuhay ng pandemic kung, ayun, naka-work from home lang kami, ganyan. And parang hindi ko na talaga din nagugustuhan yung ginagawa ko. Hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na tatagal para dun. And then, dun ko na napanood yung TikTok. Dun ako nag-start na makita kung ano yung ginagawa sa TikTok. Noong una, mga taon na nagti-TikTok talaga ako, para sa sarili ko lang yung ginagawa ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, kung ano lang yung mga gusto kong gawin, pinopost ko lang. Dumating sa punto na nagkakaroon ako ng mga contacts na binibigyan nila ako ng X-deal, binibigyan nila ako ng endorsement sa mga murang halaga lang, like 2,000, 5,000. Parang pinakamahal na natanggap ko nun na offer sa akin parang 8,000. So parang tuwan-tuwa na ako nun kasi habang nagtatrabaho, kumikita ako. Parang doon ko na-explore na, hindi pala ako mag-aartista. Sabi ko, ang tawag ko pa sa sarili ko nun, mag-i-influencer ako. So, ayun yung ginagawa ko before THOC. Actually, ang tagal ko na talagang nakikita yung The House of Collab, Season 1 pa lang. Tapos, nagkaroon ng opportunity na parang napaisip ako nung The House of Collab Season 2 na nag-audition ako na sa kasamaang palad, hindi ako natanggap. Pero, nung nag-audition ako ng The House of Collab Season 4, which is yung Powerhouse Cast, doon ako binigyan ng opportunity para ipakita sa mga tao kung sino talaga ako. Kasi before ako pumasok ng THOC, buwan bago ako makapasok is niratrat ako ng bashing, niratrat ako ng kung ano-anong negative comments. Kaya parang feeling ko, yung The House of Collab Season 2 is hindi para sa akin kasi ayun yung time na niraratrat ako ng mga tao sa mga negative comments, sa pangbabash, and doon ko natanggap lahat ng pwedeng masakit na salita para sa akin na hindi ko kayang tanggapin that time. So, binigyan ako ni THOC ng opportunity makapasok nung nag-audition ulit ako ng The House of Collab Season 4. Followers ko that time is parang 500,000 lang. So, nung pumasok ako, currently, until now, meron ako 1.1 million followers.
Before, puro kaldag lang po ako. Puro pasarap lang talaga sa buhay. Akala ko po kasi dati masarap po, kaya yun yung ginagawa kong content. Kaya dun, naaaliw ako sa sarili ko pag nakikita ko na parang ang sarap-sarap po. Kaya pinopost ko siya. Kaya ako rin tinawag na, pagpasok ko ng Talk Season 4, tinawag ko yung sarili ko na self-proclaimed Kaldag King po. Yung mga dating bagay na gusto ko lang, na ngayon nakukuha ko na, is nakapag-invest ako ng mga damit na gusto ko, natitreat ko yung family ko, si mama, yung mga kapatid ko pag may gusto sila, na nakakatuwa lang and nakakataba ng puso kasi ayun yun din yung mga bagay na gusto ko para sa sarili ko, na makitang kung masaya ako, mas masaya yung pamilya ko. Also, yung mga kaibigan ko is ang sarap lang sa pakiramdam na ikwento sa kanila kung ano yung meron ako na pwede ko ring i-share sa kanila. Ayun, sa monetization, sobra akong natutuwa kasi ayun yung kinaka-thankful ko kay Tok kay The House of Collab talaga. Na hindi ko alam yung mga kakulitan ko, yung mga bagay na akala ko pinapanood lang, yun pala pwedeng pagkakitaan, which is mas natuto akong mag-focus sa mga original contents ko na nilalabas ko lang yung sarili ko na pagiging makulit ko sa Reels, sa shorts, sa YouTube vlogs, is nako-convert pala siya into money talaga. Kaya sobrang thankful ako kay The House of Collab kasi sila yung nagbigay sa akin ng learnings para doon. Isa sa mga pinakamaganda kong natutunan na binigay sa akin The House of Collab nung pumasok ako ng Season 5, na gawin nila akong leader ng isang grupo. Nakala ko nung umpisa is hindi ko kaya. Yung Season 5 kasi, which is a Cycle 2 na bagong pasok, is parang ang dating sa kanila kasi is, turing ko is parang mga baby na kailangan mo talagang alagaan, kailangan mo ituring mga bagay-bagay na kung ano yung natutunan ko sa Season 4. Ayun yung bagay na feeling ko pinagpapasalamat ko sa Talk, especially kay Sir JV and kay Mama Jer, kay Miss Casey, kasi dumating na sa punto na umiiyak na ako sa kanila kasi gusto ko nang sukuan yung bagay na responsibilidad na binigay nila sa akin. Pero si Mama Jer talaga yung nagpa-realize sa akin ng mga bagay-bagay na kung anong dapat gawin sa hindi dapat gawin. Dito ko lang natutunan. Siguro yung patience, yung pagmamahal sa kapwa, ganyan, yung pagmamahal mo sa paligid mo, which is, ayun yung big realization sa akin talaga na kailangan pala pag content creator ka is hindi lang puro isip. Kailangan may puso ko din sa mga kapwa mo or sa paligid mo talaga. And ayun yung pinagpapasalamat ko. Mas tinuruan ako nito kung paano dalhin yung sarili. So, ayun yung bagay na pinagpapasalamat ko kay The House of Collab kasi nabalik nila yan. Kasi nga, ayun din yung mahalaga sa akin na kung paano ko ipresenta yung sarili ko sa harapan ng camera, sa harapan ng mga tao, especially pag nandito ako sa loob, kung paano ako manamit, and kung paano ko dalhin yung sarili ko. Yun, na-boost ng The House of Collab talaga yung self-confidence ko lalo. Ang advice na pwede kong mabigay sa mga aspiring content creators katulad ko na gustong pumasok sa The House of Collab, huwag kayong matakot sumugal sa mga bagay na alam nyong kaya nyong ipaglaban. Kasi katulad ko, na sinugal ko lang naman yung pagiging content creator ko pero nag-success siya. Makangarap ka pero kailangan mong ganapan. Pero kung mangangarap ka nang titingnan mo lang, walang mangyayari doon. Parang hindi mo maabot yung pangarap mo nang hindi ka kumikilos. Ayun yung isang bagay na pwede kong i-share sa inyo kasi ayun yung ginawa ko na trinabaho ko bago ako makarating dito kung nasa na ako ngayon. Bilang content creator ng The House of Collab. Once again, this is your self-proclaimed Kaldag King, Mitch Raimundo. Thank you, guys.